So, naibalik na po natin yung T-con board natin, no? So, saksak natin. And dito tayo sa my mirror. Ilabas ang logo ng Samsung. Yun, then nagka-raster na po yung unit natin, no? Back to normal na po siya. Ayan. So, mapansin nyo dito, ayan, meron tayong nakahang, merong nakahang na SMD capacitor, yan, no? Nakahang po yan. So, kapag nakakabit yan, mapuprotect yung ating T-con board. Wala siyang display. So, nung mahang natin yan, nagka-normal siya. Nag-normal yung display niya, pati yung mga voltahe niya. Then, kung gusto nyo malaman kung bakit anong problema, hindi po yan shorted. So kung gusto niyo malaman kung anong nangyari sa capacitor na yan kapag naka-load siya, wala nang display yung ating panel. So panoorin niyo yung buong video natin. Ayan, so good day sa inyo lahat mga ka-Tekno, and meron tayong gagawin ngayon. Bali isang Samsung 43 inches LED TV pa to. Ayan yung kanyang mainboard, oh. Tapos yung LVDS cable niya. Ito yung kanyang T-con. Bali, pinagmaliban natin yung trabaho nito kasi medyo mahirap siya at hindi natin siya nakuha nung unang subok natin, no, sa pag-repair, no. So ngayon babalikan natin siya, and buti na lang at nakuha natin yung problema, na troubleshoot natin to. Pero ang ginawa ko is binalikan ko talaga yung gawa natin para may bahagi ko yung mga natutunan ko dito. So ganun kayo kamahal, no. So, para tayong timang nito na kahit na na-repair na natin is binabalik natin yung problema niya para magawa natin ng video, mabahagi natin sa mga kapwa natin technician. So, yung problema ng T-con na to, ano siya, meron siyang B-in pero wala po siyang mga supply. Hindi po nakapag-oscillate yung ating DC-DC. Ito, hindi po mapalabas yung BGH natin tsaka BGL and the rest ng mga supply. So, yung ganitong T-con na hindi po siya kailangan ng feedback na galing sa may panel niya. So, kahit wala yung dalawang side ng ating panel, kahit nihang natin yung dalawang ribbon dyan sa may panel niya, usa talagang mag-oscillate yung T-con na to kahit na walang panel. Basta lang meron tayong BE na pumapasok dito sa may T-con natin. So, ito wala siyang supply. So, binalik ko yung problema nito para magawa natin ng video talaga. Kasi alam ko na maraming nahihirapan sa ganitong problema, lalo na kapag mga baguhan na nagsisimula pa lang sa pagre-repair, no. Makakabili ka talaga ng bagong T-con nito kapag hindi mo ito nakakabisado. So ito, naka-ready na yung 12 volts na pang supply natin dito. So hindi natin kailangan yung 12 volts dun sa may mainboard niya. Ito, gumamit tayo ng subsidiary na supply para matroubleshoot natin yung T-con. And meron na tayo naka-negative na rin yung ating negative tester para diretso natin tayo mahirapan kasi wala tayong cameraman. So saksak natin, and nakasaksak na pala. Ipapower on lang natin yung itong power supply natin. Saan na, nakalimutan ko nasaan na yung ito pala, yung 12.2 yung ating input dito. So check natin kung nakapasok yan dito. Ayan. So nakapasok siya. Ayan, o. And then check natin, ito yung kanyang B-off. Ayan, o. Kita nyo ba yung B-off? Kasi hindi ko siya nakikita. Yung BGL pala. Ayan. Ito yung BGL natin, o. Ayan. So tutok natin ng konti. Ayan, BGL siya. Ito yung BGL natin, kita ba? Ayan, BGL, tutok natin dito. Wait. So wait, sandali lang. Medyo mahirap. So ito, continue tayo. Medyo nangangala yung kamay natin, eh. So tutok tayo sa may BGL. So klaro na, no? Ayan, BGL. Wala pong supply yan. So dito tayo sa may BGH natin, ayan. Ito yung BGH natin, oh. Ito. BGH, wala ding supply. Ayun. And ito naman yung kanyang swapping voltage or LC1, LC2, yun, oh. Ito yung BDD1, BDD2. Ito yung kanyang LC1, LC2 or swapping voltage. So tingnan natin kung meron bang supply. So paniguradong wala yan kasi hindi nag-oscillate yung ating DC-DC, hindi nakalabas yung BGH. So malamang hindi rin makalabas yung ating swapping voltage dyan. Ito, wala supply din. Ayan. So yun, walang supply. So ang gagawin natin ngayon, papakita ko sa inyo kung paano natin ito na-troubleshoot, paano natin napalabas yung supply, paano natin napapa-oscillate yung DC-DC natin para back to normal yung ating unit, no.
So, kikita niyo naman dyan, meron na tayong mga bakas ng pagre-repair o mga bakas ng kahapon dyan. So, bunutin ko lang muna tong yan. Yan. So, may times 1 no? Kasi naka-zoom tayo. Meron ako napansin dito eh. Chinek natin tong ano dito, yung mga SMD capacitor niya, yung pagsusuplayan, yung filter ng ating mga supply. Wala po tayong nakitang shorted, hindi po nababasa yung ating tester. So yung ginawa ko is nag-resistance reading ako, and meron akong nakitang mababang resistance dito na yung parang nag-catch up sa ating isipan na baka ito yung problema, and hindi naman tayo nagkamaliit, natumbok natin yung problema. So ito, nakapansin nyo ba yan? Ito, napansin nyo dito, ayan, bali tinanggal na po natin yan. Ito rin tinanggal natin, tapos itong capacitor natin, ano to, kasi nung ma-check natin yan, iba kasi itong reading nito sa mga ibang capacitor dito. Resistor rin ako natin kanina. So capacitor, kung i-check kasi natin by resistance reading, so lipat muna tayo sa by, ayan, resistance reading tayo. Kung i-check natin yung capacitor dito, ayan, wait, tignan nyo yung reading, ayan, nakatutok tayo dyan. So tatlong capacitor na nakaparallel yan. Ano yan? EBDD natin yan. So nasa mga 15 to 16 volts yung out nito. Bali yung supply nito, pero hindi po yan nakalabas. Tingnan nyo. 325 ohms. Ayan. Kasi yung ibang capacitor dito, naglalaro lang sa mga key ohms na reading, mega ohms at saka key ohms. So dito, nasukat tayong ohms. Ayan. And ito pa isa. Ito. Itong capacitor na to. Ayan. Tingnan nyo yung reading. 325. So, medyo may hinala tayo konti dyan. So, ito naman, tingnan natin kung ilang resistance ito. Ayan. So, nakatutok tayo dyan. Nakatutok tayo, no? So, tingnan nyo. Diba? Napakababa ng kanyang resistance, 58 ohms. Hindi po siya nagbabaser. Pero kung pinagbabasihan natin, medyo may padududa na talaga ako sa kanyang resistance eh. Ayan. Tingnan nyo. Nakasa 58 ohms. So parang hindi siya normal. So ang ginawa ko, tinanggal ko dito. Tinanggal ko itong tatlong kapasitor nito. Nakahangyan. Tinest natin yung linya. So ganun pa rin yung reading. Nasa ohms pa rin. Tapos dito tinanggal natin to. Tinest natin yung linya. So ganun pa rin siya. So nung matanggal natin tong kapasitor dito, ito. Inag-normal yung kanyang linya. Reading ng kanyang linya, no? Ito, tinatutok natin ulit. Ayan. Diba? 50. Tandaan nyo, 59 ohms yan. So, ito yung capacitor na nagiging problema kung bakit hindi mapapalabas yung napoprotect yung ating T-con board. So, ihang muna natin itong capacitor to para malaman nyo, para totoo yung sinasabi ko, para malaman nyo totoo yung sinasabi ko na normal yung reading kapag naihang natin yung capacitor nito. Ayan, ihang muna natin yan. So, ito, continue tayo. Ayan, naihang na po yung capacitor natin, no? Yung SMD capacitor na to. Galing yan dito. So, kanina yung reading na nasukat natin is 59 ohms. So, ngayon, susukatin natin siya. Ayan, tutok tayo dyan. Nakatutok tayo, ha. Ayan, tingnan nyo yung reading. Ayun, di ba naging 3.8 key ohms siya? Ayan. So, dito, tingnan natin dito kung may pagbabago ba yung resistance na nakusukat natin dito kanina. Nasa mga 325 ata yun, kung di ko nakakamali, 325 ohms. So ngayon naging 3.3 ohms na siya. Then itong sa may EBDD natin, yan, tutok tayo, tingnan natin kung di ba? Naging 4 key ohms yung reading niya. So kanina 325 ohms, may pagbabago na mula nung maihang natin yung capacitor dito sa may dito banda. Ito ang capacitor na to. Kita nyo ba? So, check natin yung resistance ng ating capacitor nito. Ayan. Wait, tingnan natin kung masukat ba. Ayan. So, nakatutok tayo. So, naging siya. Ayun, 6.2 ohms. So, leak po yung capacitor natin na ito. Kasi yung normal na capacitor, ang reading niyan is siya nasa mga basta ito, meron tayong kinuha ito. Ito yung susukatan natin. Galing nito sa linya ng EBDD na lines, yung 15 to 16 volts natin, no? So, kumuha tayo doon, dinikit natin ito, niready na natin yon para mapabilis yung video natin.
So ito tatanggalin ko lang to, then test natin kakabit natin dito, no. Ayan. So wait lang at medyo para hindi mababa yung video, saglit pause muna natin. So ito, continue tayo. So ito na po yung capacitor na papalit natin. Tingnan nyo, re-reading natin to. I-test natin. Nakatutok tayo. Ayan. So kapag normal na capacitor, hindi siya masukat sa ating Zotac na tester, no. Ayan. So kailangan tayo ng capacitor tester talaga. Ito yung flock, pero wala tayo ngayon, no. Ayan. Hindi siya masukat, pero ito yung normal kasi galing to sa may Ticon, ibang Ticon na filter din sa linya ng EBDD lines. Ayan. So ito yung kakabit natin dito. Ito yung kakabit natin ito. Tingnan niya, pagkumpara natin. Ayan. So ito, reading nito is, wait, sandali lang. Wait, bakit ka? Pwede siya nag-reading, sandali lang. Okay. So, yun, no, yung reading niya is 63. Ayan, bago-bago pa kasi yun, Ayan. So, 63 ohms. So, ito yung papalit natin. Check natin kung kaya bang i-read ng ating digital tester. Ako. Wait. So, hindi niya kayang i-read, no? Ayan. So, ito yung kasi yung mga ginagawa natin kapag may capacitor na kita tayong problema. Doon din tayo kumukuha ng filter capacitor is MD type doon sa linya ng kung ano yung linya na may problema. So ito, yung voltahe kasi nito is nasa mga 15 to 16 volts. So doon tayo sa may EBDD lines kasi yun yung ganun yung supply niya. Ayan. So kakabit ko lang para hindi na mahaba yung video natin. Kakabit natin dyan, test natin ulit yung resistance niya. Kung hindi sila magkatulad ng resistance ng capacitor na ito. So ayan, naikabit na po natin yung capacitor na pinalit natin. So ngayon mag resistance reading tayo kung may pagbabago ba. Tingnan natin yung kanyang reading ngayon. So nakatutok tayo dyan. Ayan. Ayun, diba malaki yung pagbabago, naging 3.4 k ohms yung reading ng linya na ito matapos ating mapalitan ng capacitor. Ayan. So kakabit ko lang, matitest tayo. Voltage checking pala tayo nito. Kung lalabas na ba yung ating supply or mag-oscillate na ba yung ating level shifter, no? Yung natin yung doon DC. So wait, ang hirap makisama ka, medyo mahirap kasi ito Ayan. So saksak ko lang yung supply natin. Ayan, saksak yan. Then, ayan, naka-on na rin siya. Tingnan natin kung meron na bang BIN dito. BIN. Ayun, meron na siyang BIN. So, check natin yung BGL. Ito yung BGL niya. Ayan. So, BGL. Meron na po tayo nasukat na, ayun, negative 5.5. So, dito tayo sa may BGH. BGH natin. Ayun, meron na rin siyang 30 volts. Then, ito yung, check natin yung linya dito kung ilang supply. O, diba? Tama tayo. 15 volts yung supply niya. So, ito yung swapping natin. Tingnan natin kung normal na ba yung kanyang swapping voltage, yung ating VDD1, VDD2 or LC1, LC2. Negative 5, 30 volts. Ayun. Nagsiswitch siya to BGA. Yan. Nagta 30 volts. And negative 5 volts. So, ito naman. VDD2. Check natin. VDD2. Nakatotok tayo. Ayun. Nagsiswitching din siya. Ayan. Yun. So, nagnormal yung lumabas yung supply matapos nating maihang dito. Then, matapos nating mapalitan ng capacitor, no? So, yun lang talaga yung nakita nating problema. Ito. Pero kapag hindi mo to alam kung paano ito troubleshoot yung mga ganitong problema, makakabili ka talaga ng bago Ticon, no? Ayan. So, sa ginawa natin ngayon na to, alam ko na marami na namang TV na madadalin nito Kasi hindi naman to madali itong ganitong trouble, lalong-lalo na kapag baguhan ka pa lang. Pero sa mga master dyan, alam na nila to. Basic na lang sa kanila to, no? Ayan. So, kakabit ko lang to dito sa my unit natin, mapa-final testing tayo. Ayan. So, nakabit na po natin yung
tiko natin. Ayan, ito yung capacitor natin, no, na ipinalit. So saksak natin. Then ito sa may mirror. Ayun, labas yung logo ng Samsung. Yan, then nagkarasta na po yung unit natin, no. So yun lang pala yung problema, napakaliit lang. Pero kapag hindi mo siya nakakabisado at hindi mo natumbok yung problema, posible mangyayari mas standby or mas stuck yung unit or bibili ka ng bagong T-Con. Ayan. So sa kapwa natin technician, no, na naki-counter na ganitong problema, alam nyo na kung paano siya i-troubleshoot, alam nyo na kung ano yung problema. So mahalaga kasi yung resistance reading, hindi lang tayo nagbabase dun sa buzzer or yung short niya, kasi minsan yung mga capacitor na yan, kung hindi man siya short, nagli-leak yan. So dapat alam natin kung paano mag-check or mag-test ng mga capacitor. So hanggang dito lang yung video natin mga katek, no. Maraming salamat nga pala sa mga natsagang nanood, no. Mega be with us always, so this is your service Ryan Crucetech. See you in our next video. Peace out.